Bautista at ako'y po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga oras na ito na muli niya akong magamit sa gawain ito at aaminin ko po na ako'y kabado po kasi andito po yung mga pastora natin at alam ko ang bawat isa ay mas malawak pa yung kaunawaan kaysa sa akin at mas maraming alam patungkol po sa salita ng ating Panginoon at sobrang kabado ako at alam ko na ang bawat isa ay alam ko na ang Diyos po ang magpapaunawa at alam ko ng Diyos po ang magsasalita sa mga oras sa mga oras nito at ayan, hallelujah Lord. Ngayon po nais ko pong sabihin sa bawat isa na kung may mga mali man po ako na mga nasabi, pwede niyo akong i-review, pwede niyo akong ituwid kasi alam ko na wait lang po kasi kasi alam ko na gusto ko rin matuto at gusto ko matuto sa mga rebuking kung may mali man po akong nasabi ay ituwid niyo po ako dito sa gawain. Ayan at thank you po sa mga pastora natin na nandirito at alam ko na sila po yung magpapaunawa sa bawat isa kung ano po yung mga hindi ko pa po naihayag. Ayan. At hindi ko po naipaliwanag. Ayan. At praise God po sa ating Panginoon sa kabutihan niya at sa pribilehiyo na magamit niya dito sa ubasan at na ma-exercise ko din po yung talent na ibinigay sa akin ng ating Panginoon at alam ko na pagdating ng panahon ay gagamitin niya ako. Ayan. At thank you po sa ating Panginoon at thank you po sa bawat isa. Ayan. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Ama ko, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito, Ama. Thank you po sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na muli mo po kami, Panginoon po, na inanyayahan sa gawain ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng mga salita mo, Panginoon, na patuloy po na nagpapaalala sa amin, Panginoon ko. Lord, kung anong klaseng binhi po kami, O God, Lord. Kaya, Ama, sa atin mo ang nilalaman ng aming mga puso sa mga oras na ito, Lord. Ikaw lamang, Ama, ang nakakaalam kung anong klaseng puso at binhi po kami, Panginoon. At nawa, Ama, ay nawa, Panginoon, sa iyong paningin, Lord, ay mabuting binhi po kaming lahat, Panginoon ko. At nawa, O Diyos, ay ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. At ikaw po, Ama, ang mangusap sa bawat isa, Panginoon po. At gamitin mo lamang, Ama, ang aking mga labi, Panginoon. Ama, bigyan mo ako ng kahinahunan ng puso't isipan, Panginoon po. At ikaw po, Ama, ang magpaliwanag sa bawat isa, Lord. At humihingi ako sa iyo, Panginoon po, ng divine wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa. At gayon po ang iyong lingkod, Panginoon. Patuloy ka po mangusap sa amin, Ama. At maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon po. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. In Jesus Christ, mighty name I pray. Amen and amen. Ayan, at ang paksa po na ating pag-uusapan dito po sa Matthew 13, verse 24 to 30. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani ay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbibigkis-bikisin at saka sunugin.
Pagkatapos ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ayan, praise God. Ito po ay patungkol po sa parabola ng trigo at ang damo. Ayan, isang the wheat and the weeds. Ayan, talagang itong parabolang ito ay ito po itong parabolang ito ay tumutukoy po sa mabuting binhi at sa masasamang binhi, ano. Kaya talaga, anong klaseng seeds or binhi tayo ngayon? Anong klaseng binhi na naitatanim po sa ating mga puso? Ano, may dalawang klase kasing binhi ano na naitatanim po sa lupang ito, ano, dito sa daigdig natin at sa mga puso natin, ano. At itong trigo na ito is symbolize po ng salita ng ating Panginoon, ano, na naitatanim din po sa ating mga puso. At yung binhi na yon nagre-reflect po sa atin, ano, yung mabuting binhi na yun is nagre-reflect po sa atin na lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano, at ito pong weeds, ano, tinatawag po ito ng mga bad seeds. Itong weeds at ang wet, magkapareho po sila ng hugis. Ano, magkapareho po sila ng shape ng bunga, pero may kaibahan lang siya. Ano, may kaibahan lang siya kasi ang bunga, ang butil po ng trigo is straight po siya, no, na kapag kapag naging hinog siya, nagko-curve siya, nagda-down siya, nagba-bound down siya. Pero ang damo kasi is ano siya, diretso lang siya naka-straight, ano, at wala po siyang laman kapag hinahawakan mo yung bunga niya. Hindi siya kagaya ng trigo na kapag hinawakan mo yung bunga niya is makikita mo talaga na mabigat siya at may laman. Pero itong weeds or itong damo is wala po siyang laman, empty po ang kanyang laman, ano, ang kanyang loob. Pero magkahaling tulad sila ng dahon, ng bunga, ng kulay, pero malaki po ang kakaibahan nila, ano, sa ano, kasi hallelujah. Kasi ang good seeds po, no, itong trigo, is marami po siyang benefits na pwedeng maibigay sa mga tao. Ano, sa pang-araw-araw, pwede po siyang gamitin para gawing crackers, gawing cakes or harina. Pwede rin po siyang gamitin para sa mga hayop na pwedeng makain. Pwede na siya sa lahat, ano. Benefits po siya sa lahat ng mga tao na makakakain nito. Ano, may mga vitamina po siya na pwedeng maging kalakasan po ng pangangatawan ng isang tao. At gayon din po itong bad seeds, itong tinatawag nilang weeds, ito po ay very very poisonous po, ano. Very poisonous po siya, nakakapatay po siya kapag ito ay nakain ng tao. Nakakapatay rin po siya kapag nakain po ito ng mga hayop. Ano, kaya talagang dito po sinisimbolize po ito sa mga lingkod ng Diyos, ano, na which is kadalasan po sa atin, no, na bilang lingkod ng ating Panginoon, hindi po lahat, ano, na nahahasikan ng salita ng ating Panginoon is tumitimo sa puso. Hindi lahat na nahasikan ng salita or mabuting binhi, ano, ay nilalakaran o sinasabuhay. Meron dito na nakahalubilo natin, no, may mga tao tayo nakakahalubilo, nagsi-church, nagsi-preach, ano, umaawit, pero deep inside empty. Ano, may mga ganong tao, hindi nila sinasabuhay ang salita ng ating Panginoon, which is very dangerous po kapag tayo nakikisalamuha sa mga taong ito. Ano, kaya ito po ay hinahalin tulad, ano, sa iba't ibang klase ng tao o mananampalataya ng ating Panginoon, which is na born again at nag-born again. Ito po yung mga tinatawag na tagapamahala
or totoong tagapamahala ng kaharian ng ating Panginoon. At ito naman po yung hindi totoong tagapamahala ng kaharian ng ating Panginoon. Ayan. Amen. At una po, dito po sa Matthew 13 verse 24, God sowing of good seeds. Ayan. At sabi po sa Matthew 13 verse 24, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Ang ibig pong sabihin ng talinghaga, isa po siyang maliit or maiksing istorya, pero may malalim na hiwaga na hindi ito maunawaan ng isang normal na tao, lalo kapag ito is mula po sa salita ng ating Panginoon. So, hindi po ito basta-basta maunawaan ng isang tao, hindi po ito malalaman kung ano yung kahulugan, kapag hindi natin ito sinasaliksik, kung hindi tayo nagtatanong sa mga tao na may mas alam or mas malalim na kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Kung ang nakakaalam lang po sa mga talinghaga ng ating Panginoon, sila po yung mga tao na nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. Sila po yung may mapagkumbabang puso. Ayan, at dito nga nasabi dito sa 36 sa Matthew 13 verse 36. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." So ito yung mga alagad ng ating Panginoon. Sila lang yung binigyan ng authority ng ating Panginoon na ihayag sa kanila yung ibig sabihin ng talinghaga na yon. So bilang tayo na mga lingkod ng ating Panginoon, isa din po tayo na nahayagan ng salita ng ating Panginoon at ipinapaunawa niya yung mga talinghaga na yun na hindi natin maunawaan. Dahil nga tayo is nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon at magpapakumbaba tayo sa kanyang harapan, ipapaliwanag at ipapaunawa yun sa atin ng ating Panginoon kapag tayo'y handang magtanong sa mga tao na mas nakakaalam pa sa salita ng ating Panginoon. Amen? At yun nga, na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi. So, sino ba itong tao na naghahasik ng mabuting binhi? Sino ba ito? So, ating babasahin po. Sumagot si Jesus, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Which is si Jesus Christ. He is 100% na tao at 100% na Diyos. Amen? At ang bukid ay ang daigdig. Ang hinahasikan po ng binhi ay ang itong ating daigdig. Itong daigdig. Lahat tayo nahasikan ng mabuting binhi. Pero hindi po lahat tumatanggap ng salita ng ating Panginoon. Alam ba natin kung bakit? Kasi may iba't ibang klaseng lupa po dito sa mundo. May 4. So, alam natin yun, may matigas na lupa, mabato na lupa, matinik na lupa, yung madawag. At syempre, pinakamahalaga is yung matabang lupa. Kaya hindi po lahat ng yan ay tumatanggap sa salita ng ating Panginoon. Meron pa rin po talaga kahit nahasikan sila ng salita ng ating Panginoon, hindi po talaga nila ito tinatanggap at hindi po ito tumitimbo sa mga puso ng mga tao. So, yun lang po ang nakakatanggap ng salita ng ating Panginoon is yung mga tao na may matatabang lupa, ay na may matatabang puso. Kaya, ang mabuting binhi ay ang taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang kabilang sa masasama. Hallelujah. So, sino-sino ba itong tinutukoy na mga mabubuting lupa? Ito po ay ang mga puso ng tao na iba't ibang klase ng lupa na meron at iba't ibang kaugalian rin po, iba't ibang ugali na meron ang isang tao. So, sino itong tinutukoy sa ating Panginoong Jesus na mabubuting binhi na hinahasik o nahahasik ka ng mabuting binhi? Ito yung mga taong kabilang sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen? At ito, sino naman po itong mga tao na
hindi kabilang. Sino po itong mga tao na na hindi kabilang sa kaharian ng ating Panginoon? Sila po yung mga tao na hindi po lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon at hindi po namumuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen? At yun, um, may characteristics po ang isang tao o nahahasikan ng mabuting binhi. Sila po yung mga tao na sila po yung mga taong sinasabuhay ang salita ng ating Panginoon at ito ay nakikita sa kanilang pamumuhay at nakikita rin sa kanilang pananalita, sa action nila, at um, hindi lang din sa action, pati na rin po sa kanilang mga puso. Nakikita po talaga kung gaano kabuti ang puso ng taong ito na nahasikan ng mabuting binhi. They are spreading the good news sa mga taong wala pang alam sa salita ng ating Panginoon. Sila po yung mga tao na nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at handang magpaturo, handang may puso sila na handang magpaturo, may puso sila handang tumanggap ng mga kanilang pagkakamali, may mga puso sila na handang matuto sa salita ng ating Panginoon, may puso sila na humility. Kumbaga, andun po yung may puso sila na mahabagin, mapagpatawad, mapagmahal. Andun na lahat sa kanila, itong mga tao na ito na nahasikan ng salita ng ating Panginoon. Handa po silang magtiis sa kahirapan, na nararanasan nila, handa silang magpatuloy sa kanilang handa silang magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon na kahit sobrang hirap man na kanilang pinagdadaanan sa kanilang buhay, andun pa rin po yung puso nila na handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At hindi po sila nagdadamot, hindi po sila madamot, kundi sila yung mga taong mapagbigay, at lahat po ng mga tao na makakasalamuha nila is nagkakaroon po ng kalakasan at nabibigyan po ng pag-asa dahil po sa mga taong ito na nahasikan ng mabuting binhi. Amen? Kaya nawa, tayong lahat po ay isa po tayo sa mabuting binhi. Isa po tayong matatabang puso na nahasikan ng mabuting binhi. Amen? Ayan. Pangalawa po, hallelujah, the enemy is sowing the bad seeds. Ayan. Kung may good seeds na hinasik ang ating Panginoon, meron din pong bad seeds na hinasik dito sa mundong ito. So, sino ba yung naghasik ng bad seeds? So, makikita natin dito na may mga kaaway din na naghahasik ng masamang damo. So, kailan ba naghasik ng masamang damo ang kaaway? Ayan. So, ang naghasik po ng masamang binhi ay ang kaaway, which is ang dyablo. Sabi dito, isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mga mapanirang damo, kaya pumunta ang utusan sa may-ari ng bukid at nagtandong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Ayan. Makikita natin dito na isang kaaway po ang naghasik po ng masasamang damo, which is ang dyablo, si Satan. Kaya po hindi po lahat na nahasikan, hindi po lahat na nahasikan ng binhi, ng mabuting binhi is pumapasok po sa kanilang puso. May iba po kasi hindi po pumapasok, hindi po tumutimo sa kanilang puso. Kasi nga marami pong distraction. May distraction, may hinasik din po yung kaaway. Lalo na po yung mga espiritu na natutulog na nahihimlay. Kagaya sa atin noon, tayo'y tulog po noon. Tulog po yung espiritu natin noon. Pero but then again, dahil po nahasikan tayo ng mabuting binhi, tayo po ay nagising. Nagising ang ating kamalayan, nagising ang ating espiritu
At yun nga, dahil ngayon nga is marami pa pong mga tao ngayon na tulog pa, hindi pa po gising ang kanilang kamalayan at hindi po nila alam kung ano po talaga yung kung ano po talaga yung katotohanan. Ayan, at kahit na naghahasik po ang ating Panginoong Hesus ng magandang balita sa mga tao na hindi pa naratnan ng salita ng ating Panginoon, hindi po talaga iyon matatanggap sa kanilang puso at isip dahil nga tulog pa po yung kanilang mga kaluluwa. Ayan, yung kanilang espiritu ano. At yun nga na dahil nga nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya talagang minsan po dito sa ano natin is hallelujah. Kaya minsan po dito sa atin, meron po talaga dito sa atin na nagkakaroon po tayo ng distraction. Distraction po sa isip natin na kahit mabuti po yung hinasik sa atin ng ating Panginoon, meron pa rin po talaga pumapasok sa kaisipan natin na mga bagay na siyang kumbaga na siyang napapawala yung isip natin sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon dahil nga po sa distraction na ibinigay ng kaaway sa atin. Ano, kahit anong preach po ng pastors or ng mga tao na dinala sa atin, kapag may distraction po or may hinasik po ang kaaway sa atin, hindi po talaga papasok sa ating puso at isip yung salita na hinasik sa ating Panginoon. Kasi nga, we are distracted. Hindi po tayo nakafocus doon sa salita ng ating Panginoon. Kaya instead na maitanim siya, hindi. Kundi yung naitatanim is yung hinasik po ng kaaway sa atin. Ano? Kaya talagang maingat po tayo. Ano? Ayan. So, sino itong naghasik ng mapanirang damo? Ayan. Makikita nga po talaga natin dito na dito po sa Matthew 13, verse 39 to 40. Ang kaaway ang naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. So, dito makikita natin na ang kaaway po yung naghahasik ng mga ng masasamang binhi. Ng masasamang binhi para tayo is ma-distract, para tayo is mawawala sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi alam po kasi ng dyablo, tayo po ay tagapagmana po ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya talaga naghahasik po siya kahit na ang ating Panginoon is naghahasik ng mabuting binhi, meron po talagang pumapasok or nagkakaroon po ng distraction po sa ating kaisipan, ang pakikinig natin sa ating Panginoon. So, hindi lahat po pumapasok sa ating puso at isip, yung hinasik niya na nabinhi. Ano? At, ayan. Ayan. So, ano po ba yung klaseng seeds na hinasik ng kaaway? Ito po yung tinatawag po na damo o weeds. Ito ay ang kasing tulad po kasing tulad po siya ng trigo, kagaya ng sinabi ko kanina, kasing tulad po siya ng trigo, yung dahon niya at saka yung bunga niya. Pero hindi po magkapareho ang bunga dahil ang bunga ng palay ay may laman po at may bigat po ito at pero yung weeds, yung damo is magaan po siya, hindi po siya nagbabaw kasi nga wala po siyang laman. Ito po ay hinahalin tulad po sa false Christian. Hindi po siya totoong na born again. Kumbaga, hindi po siya na born again, kundi nag-born again lang. May kaibahan po sa pagiging na-born again at na-born again. Nag-born again at na-born again. Ang na-born again, ito po yung mga tao na lumalakad na ayon sa kalooban ng ating Panginoon, nilalakaran ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pero ang nag-born again, ito po yung mga tao na pwede kanilang tularan the way you speak. Pwede kanilang tularan kung paano kang umawit. Pwede kanilang tularan na
gumawa ng mabuti, pero deep inside, doon natin malalaman yan. Sa deep inside, hindi natin makikita kung ano yung nilalaman. Pero ang Diyos yung nakakaalam kung sino talaga yung para sa Kanya at kung sino naman yung hindi para sa Kanya. Kaya talagang maingat po tayo, maging mapagmasid po tayo kasi marami pong mapagkunwari dito sa mundong ito. Kahit nakakasama natin sila, magaling sila magsalita, pero masama pala yung inaano nila. Kagaya po ng mga Pariseo. Like sa ginagawa ng mga Pariseo, magaling po sila mag-preach, magaling sila maghayag ng salita ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. But hindi nila ito isinasabuhay, hindi nila ito ginaganap. Kaya nga sabi ni Lord, pinag-iingat ni Lord yung mga alagad niya na mag-iingat kayo sa mga libadora ng mga Pariseo. So, yun nga, pinag-iingat niya yung mga alagad niya kasi alam niya na baka matulad sila sa mga tao na iyon o sa mga Pariseo na yun na tagapagturo. Pwede ninyong pakinggan yung tinuturo nila pero wag mo silang gagayahin. Wag niyo silang gagayahin. Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga nagtuturo sila pero hindi nila ito isinasabuhay, hindi nila ito ginaganap sa totoo nilang pamumuhay. No? Kaya talagang tayo, pinag-iingat tayo ng ating Panginoon kasi meron po talagang mga tao na kasalamuha natin na makadiyos sila pero hindi naman nila ito nilalakaran. Kaya talagang hindi po lahat na born again. Lahat po nag-born again lang. Sa pangalan lang. Are we really a good seeds? Tayo nga po ba is isa po sa or isang tagapamahala ng kaharian ng ating Panginoon? Or isa po tayo sa itatapon sa naglalagablab na apoy? Kaya talagang ito po, sa mga oras na ito, saliksikin natin yung sarili natin, yung mga puso natin. Talaga ba nataniman tayo ng salita ng ating Panginoon? Kasi marami pong mga tao ngayon na sinasabi nila na I am Christian. Pero hindi mo makikita sa kanilang pamumuhay. Andun pa rin yung kalayawan, umiinom. Andun pa rin po talaga na kung saan nagsasalita ng bad words, instead to speak life to others, instead na maging kalakasan sa iba, naging poison pa dahil hindi nila sinasabuhay ang salita ng ating Panginoon. Dahil sila yung mga tao na nahasikan ng masamang damo or nahasikan ng kaaway ng diablo ng masamang damo or ng bad seed. Nawa hindi tayo ganun nawa maging totoo po tayo sa sarili natin. Maging totoo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Mas madaling humarap sa ating Panginoon. Mas madaling maging totoo sa harapan ng ating Panginoon kung tayo po na kahit na hindi natin nakikita ang ating Panginoon, madali po maging totoo sa ibang tao. Na kahit na hindi ka man nag-i-effort, nakikita nila na, uy, ito, alagad pala ito ng ating Panginoon. Kasi nakikita pala yung pamumuhay niya. Nakikita siya na the way na kahit na sinasaktan mo na, kahit na the way na minumura ka na, pero andun pa rin yung pagpakumbaba mo. Kaya nakikita po sa totoong buhay ng isang tao kapag ito'y alagad o totoong Kristiyano, hindi lamang sanguso. Kaya marami pong nagsasabi ngayon na I am Christian, I am born again, pero hindi naman nakikita sa mga kinikilos nila. Kaya talaga nakakalungkot. Nakakalungkot isipin sa mga taong ito na gusto mo man silang dalhin sa paanan ng ating Panginoon, okay na, kilala ko naman si Lord. Kahit nasabihin mo, dalhin mo sila sa paanan ng ating Panginoon, pero ayaw nila. Okay lang, kilala ko naman si Lord eh. Kilala ko si Jesus. Kaya wala ka nang dapat ipag-explain. Kumbaga ganun yung nila. Pero dahil nga tayo is naaawa sa mga taong ito,
hindi po tayo humihinto. Kaya talagang iba po talaga yung na-born again at nag-born again. Nag-born again lang, panguso lang naman. Ano? Kaya talagang wag po tayo maging ganon. Nawa maging totohanan tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao para madala din natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Number 3, the God's decision about who belongs in His kingdom. Ito po ay tumutukoy po sa end times, sa katapusan ng mundo. Dito po mababasa natin sa Matthew 13, verse 29 to 30. Huwag, sabi po dito, huwag baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbibigkis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Amen. Ayan. Ito po yung pagdating ng panahon na magdedesisyon na po ang ating Panginoon kung sino po talaga yung para sa Kanya at kung sino naman po yung hindi para sa Kanya. Ano? Ayan. Hallelujah. Nakikita natin dito kung paanong pinigilan ng ating Panginoong Diyos yung mga yung Kanyang alagad. Nasabi nila, Panginoon, bubunutin po ba namin yung masamang trigo, 'di ba? Sabi yung masamang damo. Sabi ng ating Panginoon, huwag, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Ayan, talagang hinahayaan po ng ating Panginoon na may mga tao tayo na kasalamuha. Hinahayaan po 'yan, or hinahayaan din po ng ating Panginoon yung mga distraction na nanatili sa atin minsan, sa ating kaisipan, sa mga puso natin. Hinahayaan po 'yan. Hindi ibig sabihin hindi tayo mahal ng ating Panginoon, kundi ito po ay nagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa, pagdating ng panahon. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng mga problema sa mga tao na nakakaharap natin, sa mga tao na mga mahal natin sa buhay, or sa mga iba't ibang pagsubok nating pagdadaanan. At dito po, hallelujah, Lord. Hallelujah. Kaya nga sabi dito na, at yun walang nakakaalam kung kailan, ito po yung panahon na sa pag-aani po, pagdating po ng anihan, ay hindi po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung anong oras. Tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung anong oras at kung kailan po darating ang ating Panginoong Diyos. Kaya itong mga oras na ito, pinapalalahanan tayo ng ating Panginoon na maging maging aware tayo, magpapasiyasat tayo sa nilalaman ng puso natin. Kasi hindi natin alam kung kailan ang pag-aani, kung kailan yung pagbabalik ng ating Panginoon. So ito po at sa panahong iyon, ang mag-aani ang panahon ngayon ay ang pag-aani. So ano ba ang ibig sabihin ng anihan? Ito ay tinutukoy sa katapusan ng buong mundo. At sino naman ang tinutukoy na tagapag-ani? Makikita natin dito na ipinag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel. So, ang ibig sabihin, ang kanyang mga anghel po, yung tagapag-ani, natipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. So, ano po ang mangyayari sa mga taong sino po yung mga tinutukoy dito na mga damo? Ito po yung mga tao na naging sanhi po, naging sanhi po ng pagkakasala or nagkakaroon po or gumagawa ng kasalanan or kasamaan sa mundong ito. Sila po yung mga damo
or sila po yung mga ipa or mga damo na dapat bigkisin at itapon po. So naglalagablab na po. At doon po, ano mangyayari sa mga tao? Magnanangis sila doon, doon sila iiyak, forever sila doon, naglalagablab na apoy na walang hinto yung apoy doon, forever po nila iyon mararanasan. So, ano naman po ang mangyayari sa mga tao, sa mga tao na naglilingkod ayon sa kalooban ng ating Panginoon, yung mga totoong tagapagmana sa kaharian ng ating Panginoon. Sila po yung mga tao na sila po yun na mga taong matutuwid na sila po yung mga tao na tagapagmana sa kaharian ng ating Panginoon at makakasama po nila ang ating Panginoong Diyos. Makakasama po natin ang ating Panginoong Diyos pagdating ng panahon. So, ang mangyayari po sa mga matutuwid, sabi dito, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Ito po yung mga tao, itong tayo po, magliliwanag daw po tayo sa kaharian ng ating Panginoon at makakasama natin siya na nagliliwanag. Andun po mararanasan natin yung wala ng iyakan, wala ng kahirapan, full of joy na po na mararanasan natin doon. Hindi kagaya sa mundong ito na puno ng kapighatian, puno ng mga poison, na mga tinatatak po ng kaaway sa atin, na para tayo ma-distract, para tayo magkaroon ng maraming suliranin, mga problema. Kaya talagang ngayon po sa mga oras nito, maging maging aware tayo sa ating mga sarili. Maging application lang po natin, maging application lang po natin. Kaya siyasatin po natin yung nilalaman ng puso natin. Kung ito po ba ay tama o totoo sa paningin ng Diyos? Or kailangan din po natin kung ano po yung nilalaman ng puso natin ngayon. Or tayo po ba ay mabuting binhi? Naging ba tayo? Naging kalakasan po ba tayo sa iba? At pinakamahalaga po sa lahat is magpapasiyasat tayo sa nilalaman ng puso natin sa Diyos. Kagaya po sa ginawa ni David, na Lord, siyasatin mo po yung nilalaman ng puso ko. Kasi siya lang po yung nakakaalam kung ano po yung nilalaman ng puso natin. Kung tayo po ba ay good seeds, tayo po ba ay lumalakad na ayon sa kalooban ng Diyos, baka hindi na. Baka naging mapagmalaki na tayo dahil marunong na tayo magsalita ng salita ng ating Panginoon. Marami tayong alam na verses pero hindi naman natin ito nilalakaran. Naging mapagmataas na tayo. Hindi naging katulad na tayong mga Pariseo. Huwag po tayo maging ganon. Patuloy po tayo magkaroon ng pusong mapagkumbaba. Humble ourselves before God. Magkaroon po tayo ng mapagkumbabang puso. Hindi ibig sabihin na magaling ka na magsalita ng ating Panginoon. You know everything about verses. Alam mo 'yon. Marami kang nilalabas ng mga verses, pero andun pa rin yung puso mo na maging mapagmataas. Kaya kailangan po natin na magkaroon tayo ng mapagkumbabang puso. Kasi di ba ang sabi ni Lord, mapalad ang mga taong mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang kaharian ng Diyos. Amen? Mapagkumbaba tayo, kapatid. Hindi ibig sabihin na magaling ka na magsalita ng Word of God. Marami ka ng verses na alam. Ay makakapunta ka ng langit. No.
Yun lang po yung mga taong may pusong mapagkumbaba, handang matuto, handang magpaturo, handang magpatuwid. Amen? Ayan. Pangatlo naman is mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo at hindi kagaya ng yung mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag na tayong lumakad na naayon sa sa galawan po ng mundong ito, na which is hinahasik ng kaaway upang tayo is ma-distract. Mamuhay tayo ayon sa salita ng ating Panginoon at maging handa po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, kasi hindi po natin alam kung kailan siya darating, kung kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang, maging handa na po tayo. Patuloy po tayo na lumapit sa ating Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso at maging matalino po tayo sa mga ating mga makakasalamuha, kasi hindi po lahat is totoong na born again. Hindi po lahat is kabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Although andun nga magaling sila magpayo, magsalita, pero hindi natin alam kung sila po ba ay totoo. Baka maging poison pa ito sa atin. Amen? At maraming salamat po sa ating Panginoon at dito po nagtapos at naway may naunawaan po kayo kahit na bulol-bulol po ako. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama ko, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras nito, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan po ng iyong gawain, Ama. Thank you po, Panginoon, sa pribilehiyo na nagamit mo po ako, Panginoon, na kahit na bulol-bulol ako, alam ko na ikaw po ang nangungusap sa bawat isa, Panginoon. At nawa may naunawaan po sila, Ama. At nawa, Lord, tumimo po ito sa mga puso namin, Panginoon. At thank you po sa patuloy mong paalala sa amin, Lord. Ama, kung may nakita ka man pong hindi po maganda sa aming mga puso, siyasatin mo po ito, Panginoon. Siyasatin mo ang nilalaman ng aming mga isip at ang aming mga puso, Lord. Tulungan mo po kami na maging handa po kami, Panginoon, sa pagiging pagsunod namin sa iyo, Lord, na bilang iyong tagasunod, O Diyos, na nataniman ng mabuting binhi, O Diyos. Nawa maging kalakasan din po kami sa iba, Lord, sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, sa mga tao, Panginoon, na nanghihina na, Ama. Kaya, Panginoon, nawa maging mabuting binhi or maging mabuting benefit po kami sa ibang tao, Panginoon, na nawawalan na ng pag-asa at panlasa, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Ama. Kaya, Lord, tulungan mo kami na kami po ay mamumuhay na naayon sa iyong kalooban, Ama, na malakaran namin ang nais mo po sa bawat isa, Lord. Ihanda mo po ang aming mga puso, Panginoon, sa araw-araw, Ama, at patuloy mo po pagalabin ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon po. At maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat, at ikaw po, Ama, ang siyang patuloy na maghari sa aming mga buhay, O Diyos. Thank you, Father God, at iyo ko po ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, na si Yesu Cristo naming Panginoong Diyos. In Jesus Christ, mighty name I pray. Amen and amen. Amen po, and glory to God po. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Ate Billie Jean. Salamat po sa pagtugon mo, bagamat ikaw ay isa sa OFW po, si Ate Billie Jean sa Middle East. Salamat po sa pagkakataon na walang distraction, at pinahintulutan ng Panginoon na ikaw ay makapagpahayag po sa atin ng ating Panginoon ng muli ay ang parabola, na kung saan mga talinhaga na ibinigay po sa atin, na kung saan sa araw na ito, sa oras na ito, Bagamat ito pong parable na ito, ay nagbigay nga po ang ating Panginoon na kung saan ay meaning, nabangitin po niya sa verse 36 to 43, Pero sabi nga po dito, lahat ng parabola, na kung saan sa chapter na ito ng chapter 13 ay nagtuturo po sa atin tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang kaharian. Nagpapaliwanag po ito na ang kaharian po ay talagang tunay, na kung saan ay ino-oppose po niya yung our expectation. Kumbaga tinitingnan niya yung ating expectation, and the kingdom of heaven is not a geographic location. Hindi po ito isang geographic na lugar, but spiritual realm where God rules, kung paano ang Diyos ay nangunguna, namumuno, and where we share in His eternal life. Ito po yung kanyang parabolang ito na kung saan ipinakikita
na kung saan at the end, kung pagdating natin sa kung saan, ay alam natin, we join that kingdom when we trust in Christ as Savior. Dahil tayo nga po mananampalataya, dahil sa ating Panginoong Jesus, tayo mapapasama doon sa kaharian yon. This is the kingdom of heaven, ano po, na kung saan spiritual realm. Kasi nga po, pag sinabi spiritual, dahil nga po, sabi nga po, babago ang ating katawan lupa at magiging katawan panlangit, ano po. So ito po ay kung saan ay tumutukoy nga po sa kaharian ng ating Panginoon sa daktang panahon. Dito po sa verse 30, ang sa ating pinag-aralan, ang sabi nga po dito, hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin at ang trigo inyong tipunin sa aking kamalig. So, yung the young weeds, ano po, yung mga trigo na kung sa bata pa at yung bata pang tunay na kung saan ay dahon ng trigo, ay parang sabi nga po, kagaya pinakita sa atin ating kapatid na yung parang pareho sila ng dahon, ano, doon sa nag-share dito sa ating platform, sa ating GC, na kung saan makikita po natin na kung saan talagang parehong-pareho sila ng kulay. Ng dahon, shape ng dahon, na parang kagaya nga din ng weeds, at saka pagaya, at parang magkakulay sila, magka-shape sila, na kung saan ay dito siya pinakita sa atin itong sa ating kapatid, Sister Joanna, yung the weeds. The wheat and the tares, ano po, ang nakasulat po dito. In other words, ito nga po yung kung saan ay blade na kung saan ay parang andun nga po na sa una hindi natin madidistinguish hanggang sa sila po ay lumago at andun nga po doon sa kanilang kung bata pa hindi sila natin makikita, mapapansin, pero pag lumaki na nga po sila ay madidistinguish na natin yung kanila na kung saan ay pwede nang i-harvest. Mga kapatid, ang binabanggit po dito weeds o trigo ay weeds ay o yung bagang kung saan na ito po yung kung saan na hindi yung kung saan na ito yung kung saan na yung damo na kung saan ay binabanggit dito, ito po yung sinasabing weeds ay ito yung mga hindi unbeliever at yung wheat ay believer. Ano po, ito po yung sinabi kanina ng ating kapatid na ang sinabi naman niya sa kanya ay yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Ano po, kaya nga po itong weeds na ito, itong damong ito ay nagsisimbolize sa mga hindi mananampalataya at yung trigo naman ay para sa mananampalataya must live side by side in this world. Diba? Pare-pareho tayong namumuhay dito sa mundong itong ating ginagalawan. Na kung saan, makikita po natin na God allows unbeliever to remain. Yung mga hindi ayaw magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon na hinahayaan ng ating Panginoon na mamuhay pa dito sa mundong ito. Kasi nga po, kahit nga po sa tayo, kagaya namin, na kahit magtanim ka na magtanim sa kanilang mga puso ng kanyang salita ng ating Panginoon, ay talagang yung sila andun yung kalos na po, matigas na yung puso nila, ano nila tanggapin yung kung ano yung dapat ibigay sa atin, ano po, binibigay na kapangyarihan ng salita ng Diyos, mag-i-invite ka tayo, yung salita ng Diyos na para sa kanilang katamaran, kakornihan, na kung saan ay pipilosopohin ka pa na baka kayo umakyat sa lumampas sa langit. So ito po yung mga tao na kung saan sabi nga po, namumuhay tayo kasama natin sila. Sabi nga, God allows to remain the unbelievers for a while, just a farmer allows wheat to remain. So, hinahayaan nga po na ating Panginoon. Gaya ng mga magsasaka na sabi nga po dito, hayaan na kung saan ay lumago kapwa hanggang sa anihan. So, ganoon din po tayo, na kung saan ito nga po yung nagdi-distinguish between the unbelievers and the believers. At the harvest, sabi nga po, sa panahon ng pag-harvest o anihan, however, the weeds will be uprooted and thrown away, di ba? Ito nga po ay tunay na aalisan so pubunutin at itatapon. God harvest, ito po yung sinasabi na sa panahon ng judgment ng ating Panginoon. Ito po yung panahon na kung saan of all people is coming. Sabi nga po, God's harvest is judgment of all people. Na kung saan lahat ng tao yung hukupan na ng ating Panginoon, na sinasabi nga po ito yung judgment seat of Christ, na kung saan we are to make ourselves ready. Maging handa po tayo ang ating mga sarili, na kung saan ay siguraduhin natin ng ating pananampalataya at ay totoo at hindi fake. Nabanggit din kanina na ating tagapagturo na hindi merong Kristyanuhan, meron naman talagang totoong Kristiyano. At yun po, sa ating paglagoy, makikita natin talaga na kung sino yung tunay na Kristiyano at sino yung hindi. Kaya po,
makita po natin, sabi nga po dito, we must be sincere sa ating pananampalataya. Maging totoo tayo mananampalataya ng ating Panginoon. Dahil at dadating ang ating Panginoon na kung saan ay dadating ang panahon na bubunutin tayo, yung mga hindi nananampalataya, itong mga weeds na ito, at itatapon. Diba? Sabi nga po dito. Kaya make sure, mga kapatid, na tayo ay hindi tayo kung saan ay itapon na sa makapasama sa mga weeds na ito na tayo ay mapatapon. Kasi sinabi din nga ng ating Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. May mga pagkakataon talaga na sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, andyan po sila Pastora Jesus, alam ko po karanasan din nila yon, na kung saan ay magkamisan, di ba sabi nga po, huwag mo itapon ang perla sa baboy, yuyurakan lang nila. Yun nga po yung gano'n na kung sa ibinibigay mo yung pinakamahalaga, na kung sa ibato, na kung sa ito yung ito nga po yung salita ng ating Panginoon, pero hindi nila, binabaliwan nila, nilalait nila. Kumbaga, mahalaga sa kanila yung mga bagay na pangmundo, na gusto mo talagang akalin sila. Pero hindi mo talaga mapipilit, hindi mo pwede kailangan subuan sila, kailangan gradually, na kung sa idahan-dahan, at baka lalo sila lumayo. But somehow, talagang sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, makinig man sila na makinig, ay hindi sila makakarinig. Bakit? Matigas nga po ang kanilang puso. At ito po yun, na sinasabi, na kung saan ay ang atin pong sinasabi dito, yung kumbaga makita po natin na kung saan ay yung sa ating paglagong Kristiyano, wag po tayong maging witch, bagkus maging wheat po tayo, o maging trigo po tayo. Wag po tayong maging damo sa ating pananampalataya, at tunay na maging trigo po tayo na kung saan ay kasama kahalubilo po natin. Sa panahon ito talaga nakikita natin yung unbelievers and the believers. Talaga kahalubilo po natin yung sa panahon ito, di po ba kung sa ating pag magninilayan. Marami nga po ang may mga kaibigan tayong unbelievers, di ba mga hindi na mananampalataya, nakakasama natin yun, pero andun nga po na kasaan sa atin pong gagawin, ay andun nga po na kung saan ay maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Maging totoo tayong mananampalataya. Andun nga po, naranasan ko po yan, na ako po nagkaroon din po ng pagkakataon na nakuha sa isang Christian school daw, dahil ang dami na eskwela, private school, ay doon po ay nakita ko nung habang sa ako'y naando na ilang buwan. Natuklas ako na sinasabi sila ay Kristiyano. Pero somehow na ako tumatagal, ay nakita ko, nagulat talaga ako. Kasi andun nga po na kung saan ay yung babae, yung sabi, pastor daw yung lalaki, pero ang kanila pong mga pananalita, kung magbigay ng salita, kung pagalitan ng mga estudyante, kasi po ito ay grade 7 to 10, ay talaga namang sa konting pagkakamali ng mga estudyante, ay andun talaga ang talagang hindi ko kaya yung kumbaga bigla ako nagulat kasi nun ko lang nakita, sabi ko, Christian ba talaga ito? Pero ang mga salita ng bibig ay kung makapagmura ay talaga namang ang sakit sa tenga. So, hindi ka sanay makinig, ay talagang magugulat ka, masyasya ka. Na kung saan, andin po na kung saan ay mga karakter ng kanilang mga anak, dadalawa ang anak, pero walang respeto at paggalang sa magulang. Yun po yung sinasabi na may talagang akala mo sila Kristiyano daw, pero sa kanilang buhay, pananalita at kilos, ay talagang hindi mo makikita na sila nga po ay tunay na Kristiyano. Kaya po mga kapatid, sabi nga po dito, huwag po tayong maging damo, kundi tayo ay maging trigo, dahil ang sabi nga po dito ay hayaan ninyo lumago kapwa hanggang anihan. Pagkaani sasabihin ng mga tag-ani, tipunin muna natin ang mga damo at inyong bigkis-bigkisin at upang surugin. At ang trigo ay inyong itipunin sa aking kamalik. Maging trigo po tayo mga kapatid, hindi po tayo maging damo na kung saan andito sa mundong ito. At patuloy po, sabi nga po dito, we are to make ourselves ready. Hayaan po natin ang ating mga sarili lagi maging handa at siguraduhin natin ng ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay ay totoo. So yun po lamang mga kapatid, salamat po sa ating mga nagbahagi at salamat din po sa bawat isang mga kababaihan na kung saan ay patuloy na
tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy tayong tinuturuan ng ating Panginoon. Ano po? Kaya make sure po mga kapatid na sabi nga po, isa din bagay na pinakita at nagremo sa puso ko na hindi lahat po na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas, kundi yung lamang pong tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. God bless po. Back to you, sis babes.